sa ating pong Chief Executive Mayor Action Fidel, sa ating pong Presiding Officer, Honorable Vice Mayor Ferdy Papa, sa ating pong mga kapwa konsehal, sa kanilang pong mga pamilya, sa lahat po ng mga SB secretaries, sa ating pong mga newly appointed KBC Kapitan Elmer Torres and Honorable SK President Honorable Juniel Ayos, sa ating pong minamahal na DILG Chief Ma'am Kim, at sa lahat po ng mga narito ngayon, at sa lahat po ng mga pamilya na ating minamahal na Mayor and Vice Mayor, isang maganda at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Una sa lahat ay nais ko pong pasalamatan at papurihan ng Diyos sa kanyang kalooban, sapagkat biniyayan niya po tayo na makapaglingkod sa ating bayan at sa ating mga kababayan. At sa bawat isa po sa inyo na narito ngayon at sa lahat ng ating mga kababayan na kung saan ay tumulong, sumuporta, nanalangin upang ang inyong paglingkod ay maluklok. Hindi ko po kayo bibiguin. Susuklihan ko po ng tunay, matapat, at malinis na serbisyo. Hindi lamang po bilang isang politiko, kundi po bilang isang public servant. 3 days after my winning or victory, a group of students from CFSU approached me and they asked me kung pwede daw akong na-interview. And ang sagot ko po sa kanila ay 10 karangalan. And they showed me a questionnaire. And one of those questions was, in one word, how can you describe your victory as an independent councilor? Ang sagot ko po sa kanila ay ganito: God's will. God's will. Tunay nga na tayo ay baguhan sa politika. Tayo po ay independyente. At bago rin po sa pandemik, ang kinirang pa rin. Hindi po tayo dinala ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. At higit pa po sa siyang na barangay, ang hindi po natin natapos kampanyahin literal na house to house. Ngunit sa biyaya at pagpapalat kalooban ng Diyos, tayo po ay pinagtagumpay niya upang matupad po natin ang ating mga adhikain na makapaglingkod, makatulong sa ating bayan at sa ating mga kababayan. God's will. Ang punto ko po ay ganito. Paano po ba natin, ano ba ang sikreto upang matanggap natin ang grasya ng Diyos sa ating buhay? What do you think is the secret to be blessed by God? Para mapaspasan, mabiyayaan, matanggap natin ang grasya ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw. Ano po ang sikreto? Ang sikreto ay ang pagkakaisa sa pamilya. Unity in the family. Unity in the community. Unity in the municipality. Tayo po ay isang pamilya na rito. Kaya, as what written in the Bible from Psalm 133 verse 3, madali kong tandaan. Psalm 133 verse 3. How good and how pleasant it is when brothers, when sisters, when family comes together as one. Where there is unity, God commands a blessing. Kasarap po pakinggan, ano? Kasarap po nangamin sa ating puso. Where there is unity, God commands a blessing. Kaya sa madalangin ko, naway, biyayaan tayo ng Diyos ng pagkakaisa. Dahil kung walang pagkakaisa, walang grasya, walang biyaya. Kahit ang pamang ibuhos, ipakulan, ibigay sa iyo ng Diyos, sa iyong buhay, kung hindi ka man marunong makiisa at sumunod sa Kanya, lalo po sa ating mga boss, wala rin kwenta, wala rin bunga. Kaya dapat nandun yung ating pagkakaisa. Remember the secret, unity. Isa sa papapunto rin. Tayo po ay nakikilala, hindi lamang po sa ating mga salita, kundi sa ating mga gawa. We are known not by our words, but by our actions, by our fruits, by what we do every day.
Kaya naman, huwag po nating balik-balakin ang ating mga ginagawa. Bagkus, bigyan po natin ito ng importansya at pagpapahalaga. Upang nagsagunon, matanggap po natin ang tunay ganap na mabuti at magagandang bunga sa ating buhay at sa ating bayan. Padaluin po natin sa ating mga ugat at papasukin po natin sa ating mga puso ang pagkakaisa. Remember, where there is unity, God commands a blessing. Muli isang maganda at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po, and to God be all the glory.